Bitawan mo ako, Fiorella, si Catalina. Hindi siya makahinga, mas kailangan niya ako ngayon. Ang mga salitang iyon ni Rodrigo ay mas matalas pa sa mga nagbabagang bubog na tumatarak sa balat ni Fiorella. Sa gitna ng makapal at itim na usok na lumalamon sa engranding ballroom ng mga De Silva, ang tinig ng kanyang bagong kasal na asawa ay parang isang hatol ng kamatayan. Nakahiga si Fiorella sa malamig na sahig, ang kalahati ng kanyang katawan ay nabaon sa ilalim ng isang mabigat at nagbabagang sama ng kisame. Ang kanyang marangyang wedding gown na gawa sa pinakamahal na lace mula sa Pransya ay unti-unti nang tinutupok ng apoy. Ang kamay niyang puno ng dugo ay pilit na umaabot sa laylayan ng pantalon ni Rodrigo, humihingi ng isang himala, isang sagot sa pangakong hanggang sa kamatayan, na binitawan nila ilang oras lamang ang nakalilipas sa harap ng dambana. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang likod ni Rodrigo. Walang pag-aalinlangan nitong binuhat si Catalina, ang babaeng sinasabi nitong best friend lang, at mabilis na naglakad palayo sa nagngangalit na apoy. Iniwan siya nito. Iniwan siya ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay sa gitna ng impyerno para sa isang babaeng nagkunwari lamang na nahimatay dahil sa usok. Ang huling sulyap ni Rodrigo bago ito tuluyang lumabas ng pinto ay puno ng pagkamuhing hindi maipaliwanag. Kaya mo na ang sarili mo, Fiorella. You're strong, right? Pero si Catalina, she's fragile. Huwag kang makasarili. Nanigas ang buong katawan ni Fiorella. Hindi dahil sa bigat ng kahoy na nakadagan sa kanya, kundi dahil sa lamig na biglang bumalot sa kanyang puso sa gitna ng nagbabagang silid. Ang bawat hininga niya ay parang humihigop ng bubog. Ang amoy ng nasusunog na telang seda at ang sariling balat ay humahalo sa pait ng katotohanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mahinang katok sa pintuan ng kamatayan, tinatanong kung bakit ang pag-ibig na kanyang ipinaglaban ay naging mitya ng sarili niyang katapusan. Nasaan ang hustisya sa pag-ibig na handang pumatay para sa iba? Ganito ba ang halaga ng isang asawa? Isang buhay na pwedeng itapon sa apoy kapag dumating ang isang mas mahalagang anino mula sa nakaraan. Tila bumalik ang kanyang gunita ilang buwan na ang nakalilipas noong nangako si Rodrigo. Napoprotektahan siya laban sa lahat ng unos. Ang bawat halik, ang bawat haplos, ang bawat matatamis na salitang Ingles na bumabalot sa kanyang pandinig, lahat pala iyon ay bahagi lamang ng isang masalimuot na palabas. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang mga daliri, ibinaon ni Fiorella ang kanyang mga kuko sa mainit na sahig. Ang sakit ng apoy sa kanyang likuran ay hindi mapapantayan ng sakit ng pagtataksil na nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi sa ganitong paraan. Dahan-dahan sa gitna ng pagguho ng mga haligi ng mansyon, ay narinig ang marahas na pagkalas ng laman mula sa nagbabagang kahoy. Ang bawat galaw niya ay isang sigaw ng pagdurusa na walang boses na lumalabas. Nang sa wakas ay makawala ang kanyang binti, gumapang siya. Gumapang siya palayo sa altar ng kanyang kasal na naging mitya ng kanyang kamatayan. Nang makalabas siya sa naglalagablab na pintuan, ang sariwang hangin sa labas ay tila isang sampal. Doon sa malawak na hardin, nakita niya ang imahe na tuluyang dumurog sa kung anong natitira sa kanyang pagkatao. Si Rodrigo nakaluhod sa damuhan, mahigpit na yakap-yakap si Catalina, habang hinahaplos ang mukha nito ng may labis na pag-aalala. Ang mga bumbero ay abala sa paligid, ngunit para kay Rodrigo ang mundo ay umiikot lamang sa babaeng nasa bisig niya. Anak Diyos ko, Fiorella. Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pagkabigla. Si Doña Imelda, ang kanyang biyenan, ay mabilis na lumapit sa kanya. Ngunit sa halip na yakap ng pagkalinga, ang nakita ni Fiorella sa mga mata nito ay ang takot ng isang taong nahuling nagnanakaw. Lumingon ang matanda sa mga reporter na nagsisimulang magsipuntahan sa harap ng mansyon. Rodrigo, look at what she did. Sigaw ni Doña Imelda habang nakaturo kay Fiorella na puno ng uling at dugo. Sinasabi ko na nga ba, ang batang ito ang malas. She was so careless with those candles. Tignan mo, na sunog ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya De Silva dahil sa katangahan niya. Lumingon si Rodrigo. Walang bahid ng pagsisisi ang kanyang mukha nang makita ang asawang nag-aagaw buhay. Sa halip, ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang masakit na paratang. Mom is right. You destroyed everything, Fiorella. My house, our legacy. Lahat yan ay dahil sa pagiging irresponsable mo. Tumawa si Fiorella, sa loob ng kanyang isipan isang tawang puno ng pait at dugo.
Sila ang nagsunog, sila ang pumatay, ngunit siya ang gagawing biktima sa harap ng buong mundo. Naramdaman ni Fiorella ang paglapit ng kanyang ama si Don Teodoro, na hirap sa paghinga habang inaalalayan ng mga paramedic. Anak, hindi totoo. Ang shares, ang kumpanya. Ngunit bago pa matapos ng matanda ang sasabihin tuluyan na itong nawalan ng malay. Daddy no, tanging nasambit ni Fiorella bago siya tuluyang igupo ng dilim. Ang huling nakita niya bago pumikit ang kanyang mga mata ay ang nakakalokong ngiti ni Catalina na nakasandal sa balikat ni Rodrigo at ang malamig na tinig ni Doña Imelda na nag-uutos sa mga tauhan nito. Siguraduhin ninyong makuha ang lahat ng papeles bago pa may makialam na pulis. I want her to pay for every single centavo of this damage. Tumigil ang mundo ni Fiorella sa gitna ng sirens at sigawan. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, isang sumpa ang nabuo sa kanyang puso. Kung ang apoy ay ginawa, para siya ay tupukin, gagamitin niya ang natitirang baga nito para sunugin ang lahat ng kinuha nila sa kanya. Hindi na siya ang Fiorella na pumasok sa simbahan na may pangarap. Ang babaeng magigising bukas ay wala ng luha, wala ng awa, at may pusong kasing tigas ng uling. I will make you crawl, Rodrigo. Gagapang kayong lahat sa impyernong kayo mismo ang gumawa. Ang pilat sa aking likod ay hindi lamang marka ng nagbabagang kahoy, kundi isang mapa ng bawat kasinungalingang ipinako ninyo sa aking pagkatao. Nagising si Fiorella sa isang silid na binalot ng amoy ng gamot at matapang na kemikal, isang amoy na sumusuka sa kanyang sikmura dahil naaalala nito ang halimuyak ng nasusunog na laman. Ang bawat bahagyang galaw ng kanyang katawan ay naghahatid ng tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat, lalo na sa bahaging nasa pagitan ng kanyang mga balikat. Doon naramdaman niya ang isang makapal na balat, isang banyagang tekstura na nagsasabing hindi na kailanman magiging makinis ang kanyang likuran. Sa gilid ng kanyang kama, hindi ang mapagmahal na mukha ng asawa ang kanyang nakita. Sa halip, ang malamig at mapanghusgang mga mata ni Doña Imelda ang sumalubong sa kanya habang ang matanda ay marangyang nakaupo at may hawak na isang basong tsaa. Gising ka na pala, Salarin. Ang unang bati ni Doña Imelda ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa, bagkus ay puno ng lason. I hope you're happy now, Fiorella, dahil sa kapabayaan mo ang mansyon na itinayo ng ilang henerasyon ng mga De Silva ay naging abo sa loob lamang ng isang gabi. Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang idinulot mo sa amin? People are talking. Sinasabi nila na baka sinadya mo raw iyon dahil hindi ka pa handang maging asawa ni Rodrigo. Pilit na iginalaw ni Fiorella ang kanyang tuyot na labi para magsalita, ngunit ang sakit sa kanyang lalamunan ay tila isang bara ng uling. Hindi totoo yan, Rodrigo. Nasaan siya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Si Rodrigo, busy siya sa pag-aalaga kay Catalina. Muntik nang mamatay ang bata dahil sa usok na gawa mo, at huwag kang umasa na dadalawin kanya rito ng may dalang bulaklak. He is disgusted with you, Fiorella. Kahit ako, hindi ko matanggap na ang isang tulad mo ang naging manugang ko. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang ilang mga taong may hawak na camera at recorder, mga reporter, na halatang kanina pa naghihintay sa labas. Sa likuran nila ay sumilip ang mukha ni Tia Chona, ang kanilang kapitbahay na kilala sa pagiging marites o mapagtsismis na kasalukuyang nakatutok ang cellphone para sa isang live stream. Ayan na siya, ang pabayang bride. Bulong ni Tia Chona sa kanyang mga followers. Ang boses nito ay sapat na para marinig ng lahat sa silid. Tignan ninyo, mukhang wala man lang pagsisisi sa kanyang mga mata pagkatapos niyang sunugin ang kayamanan ng mga De Silva. Naramdaman ni Fiorella ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin na si Rodrigo ang nag-iwan sa kanya sa gitna ng apoy, na si Doña Imelda ang may pakana ng lahat ng ito. Ngunit nang makita niya ang kanyang ama, si Don Teodoro, na pumasok sa silid na nakaupo sa isang wheelchair at may nakakabit na oxygen tank, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang ama na dati ay matikas at puno ng buhay ngayon, ay tila isang anino na lamang. Ang mga mata nito ay puno ng luha at labis na kahihiyan, ang hiya na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Fiorella, totoo ba ang nanghihinang tanong ng kanyang ama? Ang shares ng kumpanya, kinuha na nila bilang kabayaran sa danyos. Sinabi nila na kailangan nating gawin yon para hindi ka makulong. Bakit mo ginawa yon, anak?
Doon sa sandaling iyon naramdaman ni Fiorella ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi na naputol. Gusto niyang yakapin ang kanyang ama, ngunit ang bawat paglapit niya ay parang paglalagay ng mas malaking bigat sa dibdib nito. Nakita niya ang mapanuyang sulyap ni Doña Imelda sa likuran ng kanyang ama, isang sulyap na nagsasabing, "Wala kang magagawa, akin na ang lahat." Napagtanto ni Fiorella ang malupit na katotohanan. Kung lalaban siya ngayon, nang may galit dudurugin lamang nila siya. Gagamitin nila ang kanyang emosyon para patunayan na siya ay baliw o iresponsable. Para mailigtas ang kanyang ama at makuha muli ang nararapat sa kanya, kailangan niyang maging ibang tao. Dahan-dahang ipinikit ni Fiorella ang kanyang mga mata. Nang muli niya itong buksan ang ningning ng katalinuhan at galit ay nawala. Pinalitan ito ng isang bakanting tingin-isang tingin na tila nawawala sa sarili. "Sino kayo?" ang mahina at paos niyang tanong habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang ulo. Bakit? Bakit ako nandito? Sino si Fiorella? Anong kumpanya ang sinasabi ninyo?" Sandaling natahimik ang buong silid. Maging si Doña Imelda ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang tsa ay bahagyang natapon sa kanyang mamahaling bestida. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. At si Tia Chona ay mas lalong inilapit ang kanyang camera. "Anong drama ito, Fiorella?" Ang bulyaw ni Doña Imelda pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. "Huwag mo kaming lokohin. Alam naming nagpapanggap ka lang." Ngunit nanatiling tulala si Fiorella. Tumingin siya sa kanyang sariling palad na may mga paso at nagsimulang humikbi ng mahina tila isang batang nawawala sa dilim. "Masakit, masakit ang likod ko. Mommy, nasaan ang mommy ko?" Ang pagiyak ni Fiorella ay tila isang malupit na musika sa gitna ng tensyon. Sa ilalim ng kanyang mga luha at ang pagkukunwari ng isang isipang nawasak isang matalim na plano ang nagsisimulang mabuo. Kung gusto nilang maging biktima siya ng sarili niyang kapabayaan. Ibibigay niya sa kanila ang isang biktima na hindi nila kayang kontrolin. Magiging isang anino siya sa loob ng kanilang bahay, isang multo na magmamasid sa bawat kilos nila hanggang sa dumating ang araw na siya naman ang hahawak ng posporo. Nang pumasok si Rodrigo sa silid, bit-bit ang amoy ng mamahaling pabango ni Catalina na tila isang lason sa hangin. Lumapit ito sa kama ni Fiorella. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ngunit naramdaman ni Fiorella ang panginginig ng mga daliri ng asawa, hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa takot na baka may maalala siya. Tumingin si Fiorella ng diretso sa mga mata ni Rodrigo, isang tingin na walang kahulugan, ngunit sa loob-loob niya ay sinusukat na niya ang lalim ng libingan na ihuhukay niya para sa lalaking ito. "Sino ka po?" ang tanong ni Fiorella sa isang inosenteng tinig habang dahan-dahang binibitawan ang kamay ni Rodrigo. "Bakit po kayo umiiyak? May masakit din po ba sa inyo?" "Bye!" Nanigas si Rodrigo. Hindi niya alam kung paano sasagot sa harap ng mga kamera at ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa silid ay binalot ng isang nakakangilong tensyon. Ngunit ang hindi nila alam habang si Fiorella ay tila isang basag na manika, sa kanilang paningin ang kanyang pandinig ay matalas na nakatutok sa isang pag-uusap sa labas ng pinto. Isang boses ng lalaki malalim at puno ng awtoridad ang narinig niyang bumubulong sa isa sa mga pulis. "Siguraduhin ninyong walang makakalabas na report tungkol sa insurance hanggat hindi ko nasusuri ang bangkay ng gwardiya na nawawala." Nanlamig ang buong katawan ni Fiorella. May namatay sa apoy, at ang kamatayan na yon ang magiging susi na sisira sa buong pamilya de Silva. "Dapat kang magpasalamat, Fiorella, dahil kung hindi sa kabutihan ng puso ko, baka sa kalsada ka na pinulot pagkatapos mong sunugin ang buhay namin. Huwag mong isipin na dahil wala kang maalala, ay absuelto ka na sa utang mo sa pamilyang ito." Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang matalim na pangil na bumaon sa pandinig ni Fiorella. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang mamahaling sasakyan pabalik sa mansyon ng mga de Silva na hindi gaanong naapektuhan ng apoy. Sa tabi ni Fiorella ay nakaupo si Rodrigo na abala sa pagpindot sa kanyang cellphone at tila walang pakialam sa lason na ibinubuga ng kanyang ina. Tumingin si Fiorella sa labas ng bintana, ang kanyang mga mata ay nanatiling bakante at walang kislap, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bestida. Ang irony ay tila isang malupit na biro, ang pamilyang nagnakaw ng lahat ng pag-aari ng kanyang ama. Ang siya pa ngayong umaakto na parang mga tagapagligtas.
Ang kumpanya ng kanyang ama, ang Choi niya Hangkatsan, na pinaghirapan nito ng ilang dekada, ay nasa ilalim na ng pangalan ni Rodrigo. At ngayon kailangan niyang magpakita ng utang na loob para sa isang bubong na siya rin naman ang nagbayad gamit ang sariling dugo at luha. Nang makarating sila sa mansyon, hinarap siya ni Doña Imelda sa malawak na sala. Mano Fiorella, magpakita ka ng respeto. Kahit nasira ang isip mo, hindi dapat mawala ang kagandahang asal mo sa harap ko. Dahan-dahang lumapit si Fiorella. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Inabot niya ang matanda at tuyot na kamay ni Doña Imelda na puno ng mga mamahaling singsing na tila mga palamuti ng isang magnanakaw at idiniit ito sa kanyang noo. Naramdaman ni Fiorella ang lamig ng ginto sa kanyang balat, isang paalala na ang bawat hiyas na suot ng matanda ay mula sa pamilya niya. Good, ang nakakangilong sabi ni Imelda. Ngayon pumunta ka na sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. You are a disgrace to this family and the less people see you, the better. Opo, Mommy, ang pautal-utal na sagot ni Fiorella bago dahan-dahang umakyat sa hagdan. Pagpasok niya sa silid, mabilis niyang isinara ang pinto. Wala siyang narinig na tunog ng paglock, ngunit ang katahimikan ng silid ay sapat na para maramdaman niyang isa siyang preso. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na puso. Lumapit siya sa bintana at tumanaw sa malayo kung saan naroon ang ospital ng kanyang ama. Doon muli niyang naalala ang huling hiling ng kanyang ama bago ito mawala ng malay ang protektahan ang kanilang dangal. Maya-maya pa narinig ni Fiorella ang mahinang pagkatok. Hindi ito ang marahas na katok ni Imelda o ang walang pakialam na katok ni Rodrigo. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang matandang babae na may dalang tray ng pagkain. Siya si Lola Estela, ang matagal nang naninilbihan sa mga De Silva. Hindi nagsalita si Lola Estela dahil siya ay pipi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at puno ng awa. Inilapag niya ang pagkain sa mesa at bago umalis, may mabilis siyang isinuksok na maliit na piraso ng papel sa ilalim ng plato ni Fiorella. Nagkatinginan sila ng ilang segundo at sa sandaling iyon naramdaman ni Fiorella na hindi siya nag-iisa sa loob ng mapanganib na bahay na ito. Nang makaalis ang matanda, mabilis na kinuha ni Fiorella ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang lukot-lukot na sulat. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang kidlat na nagbigay ng liwanag sa madilim niyang mundo. Hindi aksidente ang apoy. May nakakita sa kanya na may dalang gasolinang galon bago magsimula ang party. Hanapin mo ang nawawalang gwardya. Nanigas ang buong katawan ni Fiorella. Ang hustisya na hinahanap niya ay nagsisimula ng magkaroon ng mukha. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang sumunod na pangyayari. Isang sobre ang muling isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto mula sa labas. Walang pangalan, walang mensahe. Nang buksan niya ito, bumagsak ang isang litrato sa sahig. Ito ay isang kuha ni Rodrigo at Catalina, magkayakap sa loob ng isang silid na pamilyar sa kanya, ang sarili niyang kwarto sa mansyon bago ito masunog. Sa likod ng litrato may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Hanggang kailan mo kayang magpanggap, Fiorella? Ang asawa mo ay hindi kailanman naging yo. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumatarak sa kanyang puso. Ang pagtataksil ay hindi lamang naganap sa gabi ng apoy, kundi matagal na itong iniluluto sa ilalim ng kanyang ilong. Ngunit sa halip na maiyak, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fiorella. Ang utang na loob na ipinupukol ni Imelda sa kanya ay magiging isang tanikala na gagamitin niya para sakalin ang pamilyang ito. Kung gusto nila siyang maging anino, magiging anino siya, nahihila sa kanila patungo sa impyerno. Biglang bumukas ang pinto nang walang babala. Pumasok si Rodrigo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkayamot. Bakit hindi ka pa kumakain? Mom is complaining again. Sinasabi niya na pati pagkain mo ay kailangan pang bantayan. Can't you just be normal for once? Ambub tap aspa. Tumingin si Fiorella kay Rodrigo, ang lalaking minahal niya, nang higit sa sarili niya. Sa isang iglap, nais niyang isampal sa mukha nito ang litratong hawak niya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa biglaang galit, kundi sa dahan-dahang pagpiga ng leeg ng kalaban. I'm sorry, Rodrigo. Masakit lang ang ulo ko. Ang malambing at inosenteng sagot ni Fiorella. Lumapit siya sa asawa at humawak sa braso nito. Sino po ba si Catalina? Bakit po siya palaging umiiyak sa panaginip ko? Namutla si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ni Fiorella.
Wala, kaibigan lang siya, wag mo na siyang isipin. Nang lumabas si Rodrigo ng kwarto, naiwan si Fiorella na nakatitig sa pinto. Ang dangling mystery ng nawawalang gwardya at ang misteryosong nagpadala ng litrato ay dalawang magkaibang serya ng puzzle na kailangan niyang pagdugtungin. Ngunit ang hindi niya alam sa kabilang bahagi ng mansion si Doña Imelda ay may kausap sa telepono ang boses nito ay puno ng banta. Siguraduhin mong hindi na siya mahahanap ng kahit sino. At ang asawa niya, ang asawa ng gwardya, kailangang patahimikin din. Sino ang gwardyang ito? At bakit handang pumatay muli si Imelda para lamang itago ang katotohanan? Ang tanikala ng utang na loob ay unti-unti nang nagiging isang bitay. At hindi pa sigurado kung sino ang unang malalagutan ng hininga. Ang isang ahas ay hindi kailanman nagbabago ng anyo, nagpapalit lamang ito ng balat upang muling makapanlinlang. Hindi pa man tuluyang natutuyo ang mga luhang ipinahid ni Fiorella sa kanyang mga pisngi, ay isang bagong bagyo na naman ang pumasok sa loob ng mansyon. Sa utos ni Doña Imelda dumating si Catalina, ang babaeng naging mitya ng kanyang kamatayan. Sa gitna ng apoy bitbit ang isang maleta, at ang isang ngiting tila galing sa langit ngunit alam ni Fiorella na mula ito sa kailaliman ng impyerno. Fiorella darling, look who's here to help you. Ang masayang bati ni Doña Imelda habang inaalalayan si Catalina na tila ba ito ang tunay na prinsesa ng tahanan. Dahil sa kalagayan mo, kailangan mo ng espesyal na mag-aalaga sa iyo. At dahil magkaibigan naman kayo ni Catalina simula pa noon, siya ang pinili kong maging personal caregiver mo. Isn't that wonderful? Tumingin si Fiorella kay Catalina. Ang suot nito ay isang simpleng puting bestida mukhang inosente at malinis, ngunit ang pabango nito ay ang pamilyar na halimuyak na naamoy ni Fiorella sa asawa niya nitong mga nakaraang gabi. Hi Fiorella, huwag kang mag-alala sis, ako ang bahala sa iyo. Gagaling ka pangako ika. Ang malambing na sabi ni Catalina. Lumapit ito at humalik sa pisngi ni Fiorella, isang halik na naramdaman ni Fiorella na kasing lamig ng isang bangkay. Sa loob ng sumunod na 2 araw, naging saksi si Fiorella sa pinakamalupit na anyo ng pagtataksil. Sa ilalim ng kanyang ilong, habang siya ay nakaupo sa kanyang wheelchair at nagpapanggap na nakatitig lamang sa kawalan, malayang naglalaro ang 2 traidor. Isang hapon sa hardin, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nakita ni Fiorella si Rodrigo na maingat na inaayos ang buhok ni Catalina. Ang mga kamay ni Rodrigo na dati ay tanging sa kanya lamang humahaplos, ay may kasabikang dumadampi sa balat ng ibang babae. Rodrigo, baka makita tayo ni Fiorella, ang pabulong ngunit nanunudyong sabi ni Catalina, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa asawa ni Fiorella na may halong tagumpay. Don't worry Catalina, she's not there. Physically nandyan siya, pero ang isip niya nasa kabilang mundo na. She's just a breathing doll now. Ang malamig na sagot ni Rodrigo. Inabot nito ang isang piraso ng prutas at isinuubo kay Catalina isang galaw na puno ng lambing na kailanman ay hindi na muling naramdaman ni Fiorella mula sa kanya. Kumulo ang dugo ni Fiorella. Ang bawat tawa ni Catalina ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Gusto niyang tumayo, gusto niyang isigaw sa buong mundo ang kanilang kababuyan, ngunit ang malamig na tinig sa loob ng kanyang isipan ay nagpaalala. Magtiis ka. Ang galit na itinago ay mas matalas kaysa sa galit na ibinuga. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Catalina sa silid ni Fiorella, bit-bit ang isang baso ng orange juice. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag lamang mula sa pasilyo ang nagbibigay ng anino sa kanilang dalawa. Time for your medicine, Fiorella, ang sabi ni Catalina. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis na ipinapakita niya kay Rodrigo. Ngayon ang boses niya ay puno ng pagkasuklam at inggit. Mula sa maliit na bulsa ng kanyang apron, naglabas si Catalina ng isang maliit na vial na may lamang malinaw na likido. Sa harap mismo ni Fiorella, dahan-dahan niyang ibinuhos ang gamot sa baso. Ito ang magsisigurado na mananatili kang ganyan, isang tulala, isang baliw, isang basura na walang puwang sa buhay ni Rodrigo. Alam mo ba, Fiorella? Noong gabing nasusunog ang mansyon habang iniwan kanya, sinabi niya sa akin na ako lang ang tanging babaeng nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. You were just a step to his wealth and now that we have it, you're just a nuisance. Inilapit ni Catalina ang baso sa mga labi ni Fiorella. Inumin mo na ito sis, para mawala na ang lahat ng sakit. Habang ang gilid ng baso ay dumadampi na sa labi ni Fiorella, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang biglaang tension. Ang bawat patak ng pawis ni Catalina ay tila naririnig sa katahimikan.
Ngunit bago pa man makapasok ang unang patak ng juice sa kanyang bibig, mabilis na iginalaw ni Fiorella ang kanyang kamay. Sa isang iglap, mahigpit niyang hinawakan ang pulso ni Catalina. Ang lakas ng pagkakahawak niya ay sapat na para bitawan ni Catalina ang baso na bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay, ngunit ang likido ay kumalat na tila isang lason na naghahanap ng biktima. Nanlaki ang mga mata ni Catalina. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo. Fiorella, you're... Dahan-dahang tumingala si Fiorella. Ang kanyang mga mata na kanina ay bakante ngayon ay naglalagablab sa talino at puot. Isang matalim at nakakangilong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi kailanman nakita ni Catalina sa buong buhay nila. Salamat sa pag-aalaga, Sis Can. Ang pabulong na sabi ni Fiorella, ang kanyang boses ay malamig at puno ng banta. Pero sa tingin ko, ikaw ang mas nangangailangan ng gamot na ito. Masyado kasing mabilis ang tibok ng puso mo. Natatakot ka ba? Hindi nakapagsalita si Catalina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng titig ni Fiorella. Sa sandaling iyon, ang maskara ng anghel ay tuluyang nahulog at ang tunay na labanan sa loob ng mansyon ay nagsimula na. Ngunit ang hindi nila alam, sa labas ng pinto, isang anino ang nakatayo at nakikinig sa lahat ng nangyayari. Ang tunog ng isang mahinang pagpindot sa recorder ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Sino ang nakikinig? At ano ang gagawin ni Catalina ngayong alam na niyang hindi baliw si Fiorella? Ang gabi ay mahaba pa, at ang lason na itinanim ni Catalina ay baka siya rin ang unang tumikim. Hindi ka mananalo, Fiorella, dahil sa pamamahay na ito ang boses mo ay walang saysay, at ang katotohanan mo ay isang malaking basura. Ang tinig ni Doña Imelda ay umalingaungaw sa pasilyo bago pa man ito pumasok sa silid. Sa loob ng kwarto, mabilis na binitawan ni Fiorella ang pulso ni Catalina. Sa isang iglap, ang nagbabagang puot sa kanyang mga mata ay napalitan ng huwad na takot. Humiga siya sa sahig sa tabi ng natapon na juice at nagsimulang manginig ang buong katawan. Anong nangyayari dito, Catalina? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Rodrigo na kakapasok lang kasunod ang kanyang ina. Rodrigo, Doña Imelda, hikbi ni Catalina habang hawak ang kanyang pulso na namumula dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Fiorella kanina. Gusto ko lang naman siyang painumin ng bitamina pero bigla siyang nag-amok. Tinangka niya akong saktan, natatakot ako baka lumalala na ang kondisyon niya. Tumingin si Rodrigo kay Fiorella na nakabaluktot sa sahig, tila isang basag na manika na itinapon sa basurahan. Fiorella, ano ba itong ginagawa mo? Si Catalina na nga ang nagmamalasakit, sasaktan mo pa. Hindi sumagot si Fiorella. Sa halip, itinuro niya ang baso sa sahig gamit ang nanginginig na daliri. Mapait, ayaw ko. Ang itim na tubig, mapait. Ang kanyang puso ay sumisigaw sa galit. Itim na tubig. Iyon ang tawag niya sa lason ni Catalina. Sa loob-loob niya, naduduwal siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rodrigo. Ang asawang dapat ay nagtatanggol sa kanya ay siya pa ngayong unang nagbibigay ng hatol na siya ay baliw. Ang sakit ng pagtataksil ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang dibdib sa bawat segundo ng kanilang presensya. "See, she's losing it, Rodrigo," malamig na sabi ni Doña Imelda. "Kailangan nating dagdagan ang sedative niya. Magmula ngayon, Catalina, siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng kwartong ito ng walang bantay. Ayaw kong may mangyaring aksidente na naman." Nang makaalis ang tatlo at muling binalot ng katahimikan ang silid, dahan-dahang tumayo si Fiorella. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ang mga luhang huling beses na niyang ilalabas para sa mga taong ito. Ang bawat patak ay naging tila gasolina na lalong nagpabaga sa apoy ng kanyang paghihiganti. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili lamang sa loob ng silid. Kailangan niyang mahanap ang ebidensyang magpapatunay na ang sunog ay hindi aksidente, kundi isang planong krimen para sa insurance money. Hating gabi na nang dahan-dahang buksan ni Fiorella ang kanyang pinto. Ang mansyon ay tila isang malaking libingan, tahimik, madilim, at puno ng mga lihim. Gamit ang kanyang kaalaman sa pasikot-sikot ng bahay, tinahak niya ang daan patungo sa opisina ni Doña Imelda sa ibaba. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa malamig na sahig ay tila isang bulong ng babala, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matibay kaysa sa takot. Sa loob ng opisina, maingat niyang binuksan ang mga drawer ng lamesang gawa sa mahogany. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling tabako ni Imelda ay sumalubong sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, nakita niya ang isang itim na folder
na nakatago sa ilalim ng mga legal na dokumento ng kumpanya ng kanyang ama. Bumilis ang tibok ng puso ni Fiorella. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang mga bank statement na nagpapakita ng sunod-sunod na pagkatalo ni Doña Imelda sa isang ilegal na kasino sa labas ng bansa. Milyon-milyong piso ang utang nito. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang isang sulat mula sa isang insurance adjuster. Claim approved. Cause of fire electrical malfunction due to negligence of the owner Fiorella de Silva. Total payout 150 milyong piso. Naramdaman ni Fiorella ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ginamit nila ang kanyang pangalan para makuha ang pera at pambayad sa utang sa sugal ng matanda. Ngunit may isang maliit na note na nakadikit sa dulo ng dokumento. The guard is still missing. Dispose of the body immediately before the forensic team returns. Diyos ko! Bulong ni Fiorella, hindi lang pagnanakaw ang ginawa nila, pumatay sila ng tao. Biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo. Narinig ni Fiorella ang tunog ng mga yabag na papalapit sa opisina. Mabilis niyang ibinalik ang folder ngunit sa pagmamadali niya nahulog ang kanyang suot na kwintas ang kwintas na ibinigay ng kanyang ama bago ito pumanaw. Bago pa man niya ito makuha, bumukas na ang pinto. Sino ang nandyan? Ang boses na yon ay hindi kay Rodrigo, hindi rin kay Imelda. Ito ay isang boses na malalim baritono at puno ng awtoridad. Sa pintuan ay nakatayo ang isang lalaking may matalim na tingin suot, ang isang mamahaling suit na tila ba hindi siya natutulog sa gabi. Siya si Alejandro. Ang abogadong madalas na nakikita ni Fiorella na bumibisita kay Doña Imelda, ngunit kailanman ay hindi pa niya nakakausap. Nanigas si Fiorella sa dilim ang kanyang kamay, ay nakahawak sa gilid ng mesa habang ang anino ni Alejandro ay unti-unting lumalamon sa kanyang kinaroroonan. Fiorella yung mahinang tawag ng lalaki. Lumakad ito papalapit at sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan nakita ni Alejandro ang kwintas sa sahig at ang folder na bahagyang nakausli. Tumingala si Fiorella handa nang magkunwaring baliw muli, ngunit ang sumunod na sinabi ni Alejandro ay nagpatigil sa mundo niya. Huwag kang matakot. Hindi ako narito para isumbong ka. Narito ako para tapusin ang sinimulan mo. Sino ba talaga si Alejandro? Bakit siya narito sa ganitong oras? At ano ang ibig niyang sabihin sa pagtatapos ng laban ni Fiorella? Ang sining ng pagtataksil ay may bagong manlalaro at tila ang mga alas ay hindi na lamang hawak ng mga De Silva. Masyado ka ng huli, Fiorella. Ang bawat pirma ng daddy mo sa mga papel na ito ay parang bawat patak ng dugo niya na unti-unti naming kinuha hanggang sa wala nang matira. Ang mga salitang iyon ni Mateo, ang pinsan na itinuring niyang kapatid, at tanging sandigan, ay tila mga lason na pumatak sa puso ni Fiorella habang nakatayo siya sa dilim ng pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at kamatayan ay humahalo sa pait ng katotohanang kasalukuyan niyang nasasaksihan sa loob ng silid ng kanyang ama. Ilang minuto bago ito sa loob ng opisina ni Doña Imelda, ibinalik ni Alejandro ang kwintas sa palad ni Fiorella. Ang kanyang hawak ay matatag ngunit may kakaibang lambing na tila nagbibigay ng babala. Tumakas ka na rito bago kanila mahuli. Ang daddy mo, wala na siyang oras. Ang pabulong na sabi ni Alejandro bago siya nito tinulungang makalabas sa bintana ng mansyon. Ngayon sa harap ng ICU nakita ni Fiorella sa pamamagitan ng maliit na salamin ng pinto ang isang eksenang wawasak sa huling hibla ng kanyang katatagan. Ang kanyang ama si Don Teodoro ay hapong-hapo at nakakabit sa mga makinang nagpapanatili ng kanyang hininga. Sa tabi nito ay si Mateo na imbes na magdasal para sa paggaling ng tito niya, ay pilit na iginigiya ang nanginginig na kamay ng matanda para pirmahan ang isang huling dokumento, ang kabuuang paglilipat ng lahat ng ari-arian at shares ng pamilya sa pangalan ni Rodrigo de Silva. Pirma na tito. Para makuha na ni Fiorella ang pinakamagaling na doktor sa Amerika. Gawin mo ito para sa anak mo. Ang pagsisinungaling ni Mateo, ang boses nito, ay puno ng huwad na pag-aalala habang patuloy na ginagamit ang pangalan ni Fiorella para mamanipula ang matanda. Gustong sumigaw ni Fiorella. Gusto niyang sipain ang pinto at kaladkarin si Mateo palabas ngunit nanigas siya. Ang bawat paggalaw ng panulat sa papel ay tila isang hiwa ng kutsilyo sa kanyang sariling balat. Nang matapos ang huling pirma, isang mahabang tunog mula sa heart monitor ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tuwid na linya, isang huling hininga. No! Ang walang boses na hiyaw ni Fiorella sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang mga binti ay nanghina dahan-dahang napaupo.
sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilin ang isang hagulgol na pwedeng sumira sa kanyang pagpapanggap. Bumukas ang pinto. Lumabas si Mateo na may hawak na mga papeles, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita si Doña Imelda na naglalakad sa pasilyo. Hindi nila napansin si Fiorella na nakatago sa likod ng malalaking tangke ng oxygen. Ayos na tita siyang narinig niyang sabi ni Mateo. Wala na si Teodoro. Ang lahat ng negosyo, ang lahat ng hotel, sa atin na. Wala nang magagawa ang baliw na si Fiorella. Magaling, Mateo. Huwag kang mag-alala, may porsyento ka sa susunod na payout ng insurance, ang sagot ni Doña Imelda habang hinahaplos ang kanyang mamahaling perlas. Tawagan mo na ang punerarya. Ayaw kong magtagal ang bangkay niya rito. At siguraduhin mong malinis ang lahat. Nang makaalis ang mga ito, dahan-dahang pumasok si Fiorella sa silid. Ang katahimikan ay nakakabingi. Lumapit siya sa kama ng kanyang ama at hinawakan ang malamig na nitong kamay. Doon nakita niya ang isang maliit na marka. Sa hintuturo ng ama, isang bahid ng tinta mula sa huling pirma na ninakaw mula rito. Yumuko si Fiorella at idiniit ang kanyang noo sa kamay ng ama. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata, dahil ang bawat patak nito ay naging apoy na sa kanyang kalooban. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang instrumentong gawa sa bakal, matigas, malamig, at handang pumatay. Bakit kailangang ang mga taong pinakamamahal natin ang siya pang magiging mitya ng ating pinakamalalim na pighati? Nabalik lamang ang diwa ni Fiorella nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas. Mabilis siyang tumayo at tumalikod, ngunit isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Hindi ka dapat narito, Fiorella, ang malamig na tinig ni Rodrigo. Nakatayo ang kanyang asawa sa pintuan, walang bakas ng lungkot sa mukha, bagkus ay puno ng pagkairita. Sinasabi ko na nga ba, pabigat ka lang? Dahil sa pagwawala mo noon, sa mansyon lalong lumala ang lagay ng daddy mo. You killed him with your madness. Tumingala si Fiorella kay Rodrigo. Sa ilalim ng kanyang pagpapanggap na tulala, naramdaman niya ang matinding pagnanais na dambahin ang leeg nito. Ngunit sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kwintas sa kanyang leeg. Ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Alejandro sa opisina. Daddy to. Natutulog lang si Daddy, di ba? Ang pabulong at inosenteng tanong ni Fiorella habang pinaglalaroan ang laylayan ng kanyang damit. Sabi niya, bibili kami ng ice cream paggising niya. Isang diring-diri na tingin ang ibinigay ni Rodrigo sa kanya. Umuwi ka na sa mansyon, bukas ililibing na siya, at pagkatapos niyan wala ka ng silbi sa akin. Nang talikuran siya ni Rodrigo, may isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa nito. Isang susi. Isang susi na may tatak ng isang lumang bodega sa labas ng lungsod. Naalala ni Fiorella ang note ni Lola Estela, hanapin mo ang nawawalang gwardya. Ito na ba ang sagot? At hanggang kailan kaya niyang dalhin ang bigat ng kamatayan ng kanyang ama bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Pata. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa kamay ng taong itinuring mong pamilya. Ang bahay punerarya ay binalot ng amoy ng mga sariwang bulaklak at nasusunog na kandila, ngunit para kay Fiorella ang bawat hininga ay tila paglanghap ng alikabok mula sa puntod. Nakaupo siya sa isang sulok, nakasuot ng itim na damit at nakatitig sa kabaong ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nananatiling bakante, isang mahusay na pagkukunwari sa gitna ng mga taong bumibisita at nagbibigay ng pakikiramay na puno ng kaplastikan. Sa kabilang bahagi ng silid nakita niya si Mateo. Ang pinsan niyang ito nakalaro niya noong bata pa sila at hiningan niya ng tulong sa mga legal na usapin, ay tila isang estranghero na ngayon. Nakasuot si Mateo ng mamahaling barong, nakikipagkamay sa mga negosyante, na tila ba siya ang bagong hari ng imperyong iniwan ng kanyang ama. Nang mapansin ni Fiorella na lumabas si Mateo patungo sa hardin sa likod ng punerarya, dahan-dahan siyang tumayo. Gamit ang kanyang anino, bilang pananggalang sumunod siya ng tahimik. Nakita niya si Mateo na pumasok sa isang madilim na sulok, kung saan naghihintay si Doña Imelda. Tita, tapos na ang trabaho ko. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Ang narinig niyang sabi ni Mateo, ang boses nito ay may halong nerbiyos at kasakiman. Nasaan na ang ipinangako mong porsyento? Kailangan ko nang bayaran ang mga tao sa kasino bago pa nila ako mahanap. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Masyado kang mainip, Mateo. Ang pirma ni Teodoro ay simula pa lamang. Kailangan pa nating hintayin ang formal na turnover ng mga shares.
At huwag mong kakalimutan hawak ko ang ebidensya ng pagmamanipula mo sa mga dokumento. Isang maling galaw mo ikaw ang isusunod ko sa tito mo. Binigay ko sa inyo si Fiorella, ang halos pasigaw na sagot ni Mateo. Pinaniwala ko siyang tutulungan ko siya, pero ibinigay ko sa inyo ang lahat ng plano niya. Dahil sa akin nakuha nyo ang USB na naglalaman ng recording mo, tita. Utang nyo sa akin ang kalayaan ninyo. Sa likod ng isang malaking puno naramdaman ni Fiorella ang tila paghinto ng kanyang mundo. Ang USB, ang tanging ebidensya na maglalagay kay Imelda sa bilangguan, ay ibinigay ng sarili niyang pinsan sa kalaban. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat, sinusunog ang anumang natitirang tiwala sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, ang sagot ni Imelda habang hinahaplos ang kanyang brilyanteng hikaw. Pagkatapos ng libing bukas, ibibigay ko ang tseke mo at siguraduhin mong mawawala ka na rito sa bansa. Ayaw kong may magsalitang saksi kapag nagsimula ng mag-imbestiga ang mga awtoridad tungkol sa gwardiyang nawawala. Nang makaalis ang dalawa, na iwan si Fiorella sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Inilabas niya ang susi mula sa kanyang bulsa, ang susing nahulog mula kay Rodrigo. Ang metal nito ay malamig kasing lamig ng kanyang determinasyon. Doon niya napagtanto, hindi lang ang mga De Silva ang kanyang kaaway. Ang bawat taong nakinabang sa pagbagsak ng kanyang ama ay dapat magbayad. At ang unang hakbang ay ang alamin kung ano ang itinatago sa lumang bodegang iyon. Hating gabi na nang makarating si Fiorella sa liblib na bahagi ng lungsod kung nasaan ang bodega. Ang paligid ay binalot ng makapal na hamog at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Gamit ang susi, dahan-dahan niyang binuksan ang kalawanging pinto. Ang loob ng bodega ay madilim at amoy luma. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, inikot niya ang liwanag sa paligid. May mga lumang gamit mula sa mansyon, mga kahon na puno ng dokumento, at sa dulo ng bodega isang maliit na kwartong nakalock. Nang buksan niya ang huling pinto, tumambad sa kanya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang hininga. Isang tao ang nakaupo sa sahig, nakatali ang mga kamay at paa at may busal sa bibig. Ang lalaki ay payat na payat, puno ng pasa ang mukha, at nang makita ang liwanag ang mga mata nito ay binalot ng matinding takot. Siya ang gwardyang nawawala. Ngunit hindi lang siya ang naroon. Sa tabi niya ay may isang laptop na nakabukas, at sa screen nito ay may isang video na paulit-ulit na nag-uumpisa. Isang video ng gabi ng kasal. Ang video na magpapakita kung sino talaga ang nagsindi ng posporo. Biglang narinig ni Fiorella ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa labas ng bodega. Ang liwanag ng headlights ay tumama sa siwang ng pinto. Alam ko na nandito ka, Fiorella. Ang boses na yon ay hindi kay Rodrigo. Hindi rin kay Mateo. Yun ang boses ni Alejandro. Minsay sapat na ang isang anino upang muling mawasak ang mundong pilit mong binubuo. Nanigas si Fiorella sa kanyang kinatatayuan. Ang liwanag ng headlights ng sasakyan ni Alejandro ay tila isang malaking mata ng mapanuring hukom na tumatagos sa madilim na bodega. Dahan-dahan niyang ibinaba ang laptop, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay masakit, parang gustong kumawala sa pagitan ng kanyang mga tadyang. Alejandro? Ang paos niyang sagot. Lumingon siya, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang taong walang malay, ngunit ang talino sa kanyang mga mata ay hindi na niya maitago. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo ako nahanap? Naglakad si Alejandro papalapit. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang babala. Huminto siya ilang hakbang mula kay Fiorella. Ang kanyang mukha ay hindi mababakas ng anumang emosyon, malamig, profesional, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ni Fiorella. Hindi mahirap sundan ng isang taong may dalang susing hindi sa kanya. Ang sagot ni Alejandro, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Tumingin siya sa nakatali na gwardiya sa sulok at pagkatapos ay sa screen ng laptop. Akala ko ba ay wala kang maalala, Fiorella? Mukhang mas marami ka pang alam kaysa sa mga taong nag-aakalang kontrolado ka nila. Naramdaman ni Fiorella ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung ito na ba ang katapusan. Kung ang abogadong ito ay tauhan ni Imelda, hinding-hindi na siya makakalabas ng buhay sa bodegang ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Alejandro sa gwardiya at dahan-dahang tinanggal ang busal nito. Wag niyo po akong patayin. Ang pagmamakaawa ng gwardiya.
Ang boses nito ay nanginginig sa takot. Sinunod ko lang ang utos ni Doña Imelda. Siya ang nagbayad sa akin para ibuhos ang gasolina sa basement bago magsimula ang kasal. Hindi ko sinasadyang maipit si Ma'am Fiorella. Nanlamig ang buong pagkatao ni Fiorella. Kahit alam na niya ang katotohanan, ang marinig ito mula sa mismong gumawa ay tila isang saksak na paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kanyang biyenan, ang babaeng dinalhan niya ng mga bulaklak, ang babaeng tinawag niyang mommy, ang babaeng iyon, ang nagplano ng kanyang kamatayan. Bakit ang tanging lumabas sa bibig ni Fiorella ang kanyang boses ay basag? Bakit kailangang humantong sa ganito? Tumingin si Alejandro kay Fiorella. Dahil sa pera, Fiorella, at dahil sa kapangyarihan. Sa pamilya de Silva, ang tao ay parang gamit lamang kapag wala ng pakinabang itinatapon, o kaya naman sinusunog. Lumapit si Alejandro kay Fiorella at hinawakan ang kanyang balikat. Narito ako hindi para saktan ka. Narito ako dahil gusto ko ring makitang gumuho ang imperyo ng mga de Silva. May utang sila sa akin. Isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Sino ka ba talaga, Alejandro? Ang tanong ni Fiorella, pilit na binabasa ang mukha ng lalaki. Bakit mo ako tinutulungan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alejandro. Sabihin na lang nating pareho tayong biktima ng apoy na sinindihan ni Imelda. Pero ngayon hindi pa oras para ilabas ang video na iyan. Kung ilalabas natin iyan ngayon, mamanipulahin lang nila ang batas. May mga connection si Imelda na hindi mo pa naiisip. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating maghintay. Hayaan nating isipin nila na nanalo na sila. Hayaan nating maging kampante sila habang unti-unti nating binubutas ang bangka nila mula sa ilalim pa. Paliwanag ni Alejandro. Kinuha niya ang USB mula sa laptop at ibinigay ito kay Fiorella. Itago mo ito. Ito ang tanging alas mo. At ang gwardyang ito, ako na ang bahalang magtago sa kanya kung saan hindi siya mahahanap ng mga tauhan ni Rodrigo. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang cellphone ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. Kailangan na nating umalis. Parating narito si Rodrigo. Nalaman niyang nawawala ang susi niya, ang mabilis na sabi ni Alejandro. Sumama ka sa akin, ngayon din. Nang makalabas sila ng bodega at mabilis na pumasok sa sasakyan ni Alejandro, nakita ni Fiorella sa side mirror ang pagdating ng sasakyan ni Rodrigo. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong mamahalin siya, ay narito para siguraduhin ang kanyang mga lihim ay mananatiling nakabaon sa dilim. Sa loob ng sasakyan, binalot sila ng katahimikan habang binabaybay ang madilim na kalsada. Tumingin si Fiorella sa kanyang palad na mahigpit na nakakapit sa USB. Ang kanyang laban ay mas naging komplikado at ang abogadong nasa tabi niya ay isang malaking palaisipan. Alejandro, ang mahinang tawag ni Fiorella. Bakit mo alam ang tungkol sa gwardya? Hindi tumingin si Alejandro sa kanya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kalsada. Dahil ang gwardyang iyon, siya ang nagpadala sa akin ng mensahe bago siya ikulong ni Rodrigo. Alam niya na ako lang ang tanging taong may sapat na galit kay Imelda para makinig. Galit? Bakit ka galit sa kanya? Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang maliit at lumang simbahan sa gilid ng highway. Lumingon si Alejandro kay Fiorella, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati na tila matagal nang kinikimkim. Dahil si Doña Imelda, siya ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko sa hirap. At siya ang nanay na nagtapon sa akin sa basurahan dahil lamang ako ay isang pagkakamali sa kanyang marangyang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Fiorella. Ang abogadong tumutulong sa kanya ay ang anak sa labas ng kanyang kaaway. Ngayon sabihin mo sa akin, Fiorella, ang hamon ni Alejandro, ang boses ay puno ng pait. Handa ka na bang pumatay ng anino para mabuhay ang katotohanan? Tatuking, ikaw ang pumatay sa sarili mong ama, Fiorella. At ngayon pati ang kumpanyang pinaghirapan niya, ninakawan mo pa. Ang bulyaw na iyon ni Doña Imelda ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng huling araw ng libing ni Don Teodoro. Sa gitna ng sementeryo sa harap ng puting kabaong na dahan-dahang ibinababa sa lupa, ang bawat mata ng mga nakikiramay ay nakatutok kay Fiorella. Ang init ng araw ay tila nakikisama sa nagbabagang tensyon sa paligid. Kasalukuyang hawak ni Fiorella ang kanyang bag kung saan nakatago ang USB na ibinigay ni Alejandro. Balak niyang ilabas ito sa harap ng media pagkatapos ng libing para tapusin na ang lahat. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang unang salita ng kanyang pagtatanggol,
Humakbang pasulong si Mateo, ang pinsan na itinuring niyang huling kakampi. I'm sorry, Fiorella. I can't lie for you anymore. Ang sabi ni Mateo. Ang boses nito ay puno ng huwad na pighati. Tita Imelda Rodrigo, patawarin niyo ako. Tinangka kong itago ang mga ginawa niya dahil pinsan ko siya, pero hindi ko na kaya ang bigat ng konsensya ko. Nanigas si Fiorella. Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nagtatanong ng libu-libong bakit. Mateo, anong sinasabi mo? Inilabas ni Mateo ang isang makapal na folder at ibinigay ito sa mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa gilid ng libingan. Narito ang mga dokumento. Si Fiorella ang naglipat ng pondo ng kumpanya sa isang offshore account bago pa mangyari ang sunog. Siya rin ang nakipag-usap sa gwardiya para magsimula ng apoy para makuha ang insurance money sa sarili niyang pangalan. I have the recordings. Sinunggaling ang sigaw ni Fiorella. Mabilis niyang kinuha ang USB sa kanyang bag. Narito ang katotohanan. Narito ang video ni Doña Imelda. Agad na kinuha ng mga pulis ang USB. Isinalpak nila ito sa isang tablet para suriin sa harap ng lahat. Ngunit nang bumukas ang file, hindi ang mukha ni Imelda ang lumabas. Ito ay isang video ni Fiorella na tila kausap ang nawawalang gwardiya. Iniaabot ang isang bundle ng pera habang tumatawa. Ang video ay halatang edited, isang deepfake na ginawa ng napakahusay. Hindi ako yan, Mateo Alejandro, tulungan niyo ako. Ang pagsusumamo ni Fiorella. Lumingon siya sa paligid para hanapin si Alejandro, ngunit wala ang lalaki. Nawala ito sa gitna ng kaguluhan. You're a monster, Fiorella! Ang sigaw ni Rodrigo sabay hablot sa braso ng asawa. Pati ang tatay mo pinatay mo para sa pera. I was so blind to love you. Kasabay nito lumapit si Tia Chona, ang kanyang cellphone ay nakatutok mismo sa mukha ni Fiorella. Leave tayo mga kamarites. Tignan niyo ang tunay na anyo ng ahas. Pinapatay ang sariling ama para sa mana. Napakawalang hiya. Naramdaman ni Fiorella ang malamig na bakal ng posas na pumalibot sa kanyang mga pulso. Ang bawat hakbang niya palayo sa kabaong ng kanyang ama ay tila pagtalikod sa huling piraso ng kanyang dangal. Ang hiya ay tila isang malaking pader na gumuguho sa ibabaw niya. Tumingin siya kay Mateo at doon niya nakita ang isang mabilis na kindat mula sa pinsan patungo kay Doña Imelda. Napagtanto ni Fiorella ang lahat. Si Mateo ay binayaran ni Imelda para palitan ang USB na ibinigay ni Alejandro. O baka naman, pati si Alejandro ay bahagi ng patibong na ito. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na itinapon sa semento, durog na durog, walang natira, kundi matutulis na piraso ng pait. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, nakita niya si Catalina sa malayo nakasandal sa balikat ni Rodrigo at dahan-dahang kumakaway sa kanya nang may mapanuyang ngiti. Bakit, Lord? Ang pabulong na tanong ni Fiorella sa hangin habang ang sirena ng pulis ay nagsisimulang umalingaw-ngaw. Bakit kung sino pa ang pinagkatiwalaan ko, sila pa ang may hawak ng kutsilyong sumaksak sa likod ko? Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa sementeryo, naiwan ang imahe ng kanyang ama na ibinabaon sa lupa kasama ang lahat ng kanyang pag-asa. Wala siyang pera, wala siyang kakampi, at ang buong bansa ay nanonood sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, naramdaman ni Fiorella ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang sapatos. Isang maliit na micro SD card na palihim na isinuksok ni Lola Estela bago siya hatakin ng mga pulis. Isang huling baraha. Ngunit sapat ba ito para labanan ang mga dambuhalang pumatay sa kanyang pamilya? O ito ay isa na namang mitya na susunog sa kanya ng buhay sa loob ng kulungan? Sana ay namatay ka na lang din sa apoy kasama ng tatay mo, Fiorella. Mas madali sana ang buhay naming lahat kung naging abo ka na lang noong gabing iyon. Ang boses ni Rodrigo ay malamig pa sa bakal na rehas na namamagitan sa kanila. Nakatayo siya sa labas ng visiting area ng presinto, ang kanyang mamahaling suit ay walang bahid ng dumi kabaligtaran ni Fiorella na nakasuot pa rin ng itim na damit na puno ng putik mula sa sementeryo. Ang amoy ng kulob na hangin at ihi sa loob ng selda ay tila sumasakal sa kanyang hininga, ngunit ang mas masakit ay ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Inilapag ni Rodrigo ang isang makapal na envelope sa lamesa. Annulment papers, pirmahan mo na iyan. Wala ka nang kawala. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo. Si Mateo, si Catalina, ang media. Lahat sila ay saksi sa kasamaan mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tumingala si Fiorella. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog
dahil sa puyat at iyak. Ngunit sa loob nito ay may isang bagong ningas na hindi kayang patayin ng rehas. Iniwan mo ako sa apoy, Rodrigo. At ngayon gusto mo akong ibaon sa dilim. Ganyan ba talaga ang pagmamahal na ipinangako mo sa harap ng Diyos? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Rodrigo. Ang pag-ibig ay para lamang sa mga taong may pakinabang. At ikaw wala ka ng silbi. Ikinahihiya ka ng pamilya ko. Ikinahihiya kita. Nang tumalikod si Rodrigo at lumakad palayo, ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang martilyo na ipinapako ang huling hatol kay Fiorella. Nanatili siyang nakaupo doon mag-isa, habang ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Ang kanyang puso ay parang isang basag na kristal, matalas masakit ngunit hindi na kailanman muling mabubuo sa dating anyo. Ibinalik si Fiorella sa loob ng selda, kung saan 4 na iba pang babae ang kasama niya. Sa sulok, isang matandang babae ang nakatitig sa kanya. Ang buhok nito ay puting-puti na, at ang mukha ay tila isang mapa ng mga pighati. Siya si Nanay Soling, ang sinasabing pinakamatagal na sa loob ng kulungang iyon. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, iha, ang mahinang sabi ni Nanay Soling habang dahan-dahang lumalapit. Dahil ang galit, kapag hindi mo kinontrol, ikaw ang unang susunugin nito. Hindi sumagot si Fiorella. Naalala niya ang micro SD card na nakatago sa kanyang sapatos. Sa tulong ni Nanay Soling na tila may malalim na koneksyon sa loob, nagawa nilang makakuha ng isang lumang cellphone na itinusok sa ilalim ng kutsyon. Nanginginig ang mga daliri ni Fiorella habang isinasalpak ang card. Ang liwanag ng maliit na screen ay tumama sa kanyang mukha. Hindi ito video ng sunog. Ito ay isang recording ng boses, isang pag-uusap ni Doña Imelda at isang lalaking hindi pamilyar ang boses ilang araw bago ang kasal. Kailangang mawala si Teodoro at Fiorella sa lalong madaling panahon. Ang boses ni Imelda matalim at walang pakiramdam. Ang utang ko sa Macau ay hindi na makakapaghintay. Kapag wala na sila ang insurance at ang kumpanya ay mapupunta sa anak ko. At si Rodrigo, hayaan niyo siya kay Catalina. Mas madali siyang pasunurin kapag ang babaeng iyon ang kasama niya. Naramdaman ni Fiorella ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Hindi lang pala pagnanakaw ang plano. Ito ay isang masistemang pagpaslang. Biglang bumukas ang rehas. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay umalingaw-ngaw sa buong selda. Fiorella de Silva, may dalaw ka. Ang abogado mo, sigaw ng gwardya. Inakala ni Fiorella na si Mateo ang darating para muli siyang paglaruan, ngunit ang lalaking nakatayo sa labas ay si Alejandro. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay may dalang mensaheng hindi maipaliwanag. Bakit ka narito? Ang tanong ni Fiorella. Ang boses ay puno ng pagduda. Iniwan mo ako sa sementeryo. Hinayaan mo silang pusasan ako. Lumapit si Alejandro at bumulong sa pamamagitan ng maliit na siwang. Kailangan mong pumasok dito, Fiorella. Dahil sa labas papatayin ka nila. Dito ligtas ka habang inihahanda ko ang huling alas natin. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na kay Mateo. Bakit ko kailangang magtiwala sa iyo? At Kinuha ni Alejandro ang isang maliit na papel at idinikit sa salamin. Isang litrato ito ng isang sanggol na may suot na kwintas na katulad ng hawak ni Fiorella. Dahil ang nanay ko, bago siya namatay, sinabi niya sa akin na ang tanging taong tumulong sa kanya noong itinapon siya ni Imelda ay ang tatay mo, si Don Teodoro. Utang ko ang buhay ko sa daddy mo, Fiorella, at babayaran ko iyon sa pamamagitan ng pagliligtas sa iyo. Naramdaman ni Fiorella ang isang munting pag-asa sa gitna ng kadiliman, ngunit kasabay nito ay ang takot. Kung si Alejandro ay anak ni Imelda, paano siya makakasiguro na hindi ito bahagi ng isang mas malaking laro? Sa labas ng presinto, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Sa loob nito nakangiti si Catalina habang tinitignan ang kanyang engagement ring. Malapit na, Rodrigo. Kapag nabulok na siya sa loob, ang lahat ng ito ay atin na. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng selda, ang babaeng itinuring nilang abo ay nagsisimula ng maging isang nagbabagang baga. Hindi sapat na makalabas ka lang sa rehas na ito, Fiorella. Kailangan mong lumabas na handang sumunog ng mga pangarap nila gaya ng ginawa nila sa iyo. Ang boses ni Alejandro ay parang isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng maliit na interrogation room sa loob ng presinto. Nakaupo siya sa harap ni Fiorella, ang kanyang mga kamay ay magkakabuhol sa ibabaw ng lamesa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na pasulput-sulpot ang kislap,
tila nakikisimpatya sa kabog ng dibdib ni Fiorella. Tumingin si Fiorella sa kanyang sariling mga kamay madumi. May mga bakas ng uling na tila ayaw ng matanggal at nanginginig. Ang bawat salita ni Alejandro ay nagdadala ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot. Paano niya pagkakatiwalaan ang lalaking ito? Ang lalaking may dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat na kapareho ng babaeng pumatay sa kanyang ama. Bakit mo ito ginagawa, Alejandro? Ang pabulong na tanong ni Fiorella. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Is it because of my father o dahil gusto mo lang gumanti sa nanay mong nagtapon sa iyo? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alejandro, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Siguro pareho. Ang daddy mo si Don Teodoro ay binigyan ng nanay ko ng pagkakataong mabuhay ng may dangal noong panahong tinatapakan siya ni Imelda. Pero higit doon, Fiorella, ginagawa ko ito dahil ikaw lang ang alas ko. You are the only one who can destroy the De Silva legacy from the inside. Nabalik lamang ang diwa ni Fiorella nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang gwardiya, kasunod si Catalina. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay agad na lumason sa hangin ng silid, isang amoy na sumisimbolo sa lahat ng ninakaw nito sa kanya. Oh Fiorella, I didn't know you have such a handsome lawyer, ang malanding bati ni Catalina, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang leeg. Ipinapakita ang isang kwintas na alam ni Fiorella na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. Nanigas ang buong katawan ni Fiorella. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong dambahin ang babaeng ito na nakatayo sa harap niya nang may ngiting tagumpay. Inilapag ni Catalina ang isang piraso ng papel sa lamesa, isang wedding invitation. We're getting married next month, sis. Rodrigo said he wants to start a new life as soon as the annulment is final. Sayang hindi ka makakapunta, no? But don't worry, I'll take good care of your hotels. And your husband. Naramdaman ni Fiorella ang tila pagguho ng kanyang mundo. Ang sakit ng pagtataksil ay muling bumuka, tila isang sugat na binuhusan ng asidong kumakain sa kanyang laman. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang kamay ni Alejandro sa ilalim ng lamesa, mahigpit na pinipiga ang kanyang palad. Isang senyales, isang babala. Congratulations, Miss Catalina. Ang malamig na sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Ngunit siguraduhin mong matutuloy ang kasal, dahil sa batas ang isang bigamous marriage ay mabilis na paraan patungo sa kulungan. At sa pagkakaalam ko, hindi pa pirmado ni Mrs. De Silva ang anumang papel. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Catalina. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Mag-ingat ka sa pananalita mo, attorney. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Kilala ko kayo, Catalina. Higit pa sa iniisip mo, ang sagot ni Alejandro habang tumatayo. Nang makaalis si Catalina, napadabog ang bawat hakbang, lumingon si Alejandro kay Fiorella. Ang kanyang tingin ay tila nagbibigay ng lakas na hindi kailanman naramdaman ni Fiorella noon. Listen to me carefully, Fiorella. Mananatili ka rito ng 3 pang araw. I need Mateo to feel overconfident. I want him to think that you are already defeated. Habang nandoon sila sa rurok ng kanilang tagumpay, doon natin sisimulan ang paghila sa kanila pababa. What's the plan? Ang tanong ni Fiorella, ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang magkaroon ng kislap ng talino. Gagamitin natin ang micro SD card na ibinigay ni Lola Estela, pero hindi natin ibibigay sa pulis. Ibibigay natin ito sa mga shareholders ng De Silva Group sa mismong araw ng engagement party ni Rodrigo at Catalina. We will hit them where it hurts the most, their reputation and their money. Pagbalik ni Fiorella sa kanyang selda, naupo siya sa sahig at sumandal sa malamig na pader. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang mga kaaway. Tumingin siya kay Nanay Soling na tahimik na nagdarasal sa sulok. Ihahanda ka na ba, ko? Ang mahinang tanong ng matanda. Dahan-dahang tumango si Fiorella. Ang takot ay wala na. Ang natira na lamang ay ang malamig at kalkuladong pagnanais para sa hustisya. Bakit kailangang dumaan sa impyerno bago mo matutunang maging apoy? Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Fiorella habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Paano kung si Alejandro ay bahagi rin ng laro ni Imelda? Paano kung ang pagtulong na ito ay isa lamang mas masakit na paraan ng pagtataksil? Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, naalala niya ang higpit ng pagkakahawak ni Alejandro sa kanyang kamay kanina. Hindi iyon kamay ng isang kaaway. Iyon ay kamay ng isang taong kasing pagod,
at kasing sugatan niya. Huwag mong isiping tapos na ang laban dahil nakalabas ka na sa selda. Ang pag-apak mo sa labas ng pintong iyan ay simula lamang ng mas masakit mong pagbagsak. Ang boses ng warden na binayaran ni Doña Imelda ay tila kalawang na kumakaskas sa pandinig ni Fiorella. Habang dahan-dahang bumubukas ang mabigat na bakal na pinto, ang tunog ng pagdausdos ng trangka ay tila isang symphony ng kalayaan na may halong banta. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha dahilan upang mapikit siya ng bahagya isang haplos ng liwanag na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Nakalabas si Fiorella hindi dahil sa awa ng mga De Silva, kundi dahil sa isang teknikalidad na nahanap ni Alejandro sa ilalim ng mga bundok ng dokumento. Isang pagkakamali sa oras ng pag-aresto at ang kawalan ng matibay na pisikal na ebidensya ang pansamantalang nagbigay sa kanya ng hangin. Sa labas ng presinto naghihintay ang isang itim na sasakyan. Nakasandal doon si Alejandro, ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa malayo. Nang makita niya si Fiorella, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagsalita, ngunit ang pag-abot niya ng isang balabal para takpan ang maruming damit ni Fiorella ay sapat na upang maramdaman nito ang isang munting protection. "Attorney, is everything ready?" ang mahinang tanong ni Fiorella. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. Ito ay tuyo malamig at may talim na parang bagong hasang patalim. "The safe house is ready at ang mga account na itinago mo bago ang kasal, na-access ko na. You are no longer the penniless victim they think you are, Fiorella." Ang sagot ni Alejandro habang pinapabuksan ang pinto ng sasakyan. Sa loob ng sumunod na 2 linggo ang mundo ay tila huminto para kay Fiorella. Nanatili siya sa isang lihim na kondominium sa labas ng lungsod. Doon hinarap niya ang kanyang sarili sa harap ng malaking salamin. Hinubad niya ang kanyang damit at tinitigan ang malaking pilat sa kanyang likuran. Ang bawat linyang kulubot at maitim ay tila isang mapa ng pagtataksil ni Rodrigo at Catalina. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pilat. Ang pilat na ito ay hindi natanda ng sunog. Ito ang aking huwaran. Ito ang nagpapaalala sa akin na ang apoy na hindi nakapatay sa akin ay siya ring apoy na gagamitin ko para tupukin sila. Sa tulong ni Alejandro nagsimula ang transformasyon. Hindi na siya ang Fiorella na nakasuot ng lace at perlas. Pinutol niya ang kanyang mahabang buhok hanggang balikat isang estilong matapang at moderno. Bumili siya ng mga kasuotang kulay itim at madidilim na tono mga damit na tila baluti sa isang paparating na digmaan. Isang hapon habang naglalakad siya sa isang mall na suot ang malaking shades at sombrero, nakita niya si Tia Chona na kasalukuyang nagla-livestream sa harap ng isang sikat na botika. "Hello mga kamarites, nandito tayo ngayon dahil balita ko nakalabas na raw ang baliw na si Fiorella. Na kung mag-ingat kayo, baka may bitbit na posporo yan." Ang masayang bati ni Tia Chona sa kanyang cellphone habang tumatawa ng malakas. Tumigil si Fiorella ilang hakbang mula rito. Naramdaman niya ang pagnanais na sampalin ang babae, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad palapit. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa makinis na sahig, nararamdaman niya ang kontrol. Nang dumaan siya sa tabi ni Tia Chona, sinadya niyang mabunggo ang balikat nito. "Ay ano ba yan, hindi tumitingin sa daan," ang bulyaw ni Tia Chona. Lumingon si Fiorella ng bahagya. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa cellphone ni Tia Chona at pagkatapos ay sa mismong mata ng babae. Sa loob ng ilang segundo nanigas si Tia Chona. Ang kislap ng mata ni Fiorella sa likod ng shades ay puno ng isang awtoridad na hindi nito nakita kailanman. "Be careful with your words, Chona. Ang apoy ay hindi lang sa posporo nanggagaling. Minsan nanggagaling ito sa mga dila ng taong walang alam kundi manira," ang pabulong na sabi ni Fiorella bago siya tuluyang lumakad palayo. "Sa sino yun, ta?" ang nauutal na tanong ni Tia Chona sa kanyang livestream. Ang kanyang mukha ay binalot ng biglaang takot. Pagbalik sa safe house, inilatag ni Alejandro ang isang imbitasyon sa lamesa. Ito ay ginto mabigat at may amoy ng mamahaling pabango. Ang engagement party ni Rodrigo at Catalina nagaganapin sa muling itinayong garden wing ng mansyon ng mga De Silva. "Tonight is the night, Fiorella. Magpapakita ka na ba?" Tumingala si Fiorella. Ang kanyang labi ay nagpakita ng isang mapanuyang ngiti. "Hindi lang ako magpapakita, Alejandro. I will be the guest they will never forget. Ready to crash the wedding of the century,
Nang gabing iyon habang nag-aayos si Fiorella ang bawat paglalagay niya ng lipstick na kasing pula ng dugo ay tila isang ritual. Ang kanyang puso ay kalmado tila ang dagat bago ang isang tsunami. Ngunit isang text message ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang pupunta, ang engagement party ay isang bitay. Alam ni Imelda na laya ka na. Napatigil si Fiorella. Sino ang nagmamalasakit sa kanya? O ito ba ay isa na namang panlilinlang ni Alejandro? Ang pinakamasakit na bahagi ng pag-ibig ay hindi ang iwanan ka, kundi ang makitang masaya siya sa piling ng iba habang ikaw ay nag-aagaw buhay pa rin sa bawat hininga. Nanginginig ang mga daliri ni Fiorella habang hawak ang cellphone. Ang bawat letra sa text message ay tila isang munting tatarak sa kanyang nanunumbalik na tapang. Tumingin siya sa refleksyon ni Alejandro. Sa malaking salamin ang lalaking nagbigay sa kanya ng baluti, ngunit maaari ring siya ang may hawak ng huling patalim na tatapos sa kanya. May problema ba? Ang malalim at baritonong tanong ni Alejandro. Lumapit ito sa kanya ang bango ng sandalwood at mamahaling tabako ay humalo sa matapang na amoy ng kanyang lipstick. Ipinakita ni Fiorella ang cellphone. Someone warned me, sabi nila ang party na ito ay isang bitay, na alam na ni Imelda ang lahat. Alejandro, ikaw ba ang nag-setup nito? Huminga ng malalim si Alejandro. Huminto siya sa likuran ni Fiorella sapat na malapit para maramdaman ng babae ang init ng katawan nito, ngunit may sapat na distansya para sa respeto. Dahan-dahang itinaas ni Alejandro ang kanyang kamay at hinawakan ang zipper ng itim na cocktail dress ni Fiorella na hindi pa tuluyang nakasara. Kung gusto kitang saktan. Fiorella, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng panahon sa pag-ayos sa iyo, ang pabulong na sabi ni Alejandro. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa gilid ng pilat ni Fiorella sa likod isang haplos na kasinggaan ng pakpak ng paru-paro, ngunit naghatid ng kakaibang kuryente sa buong katawan ng babae. Napapikit si Fiorella, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagwawala sa loob ng hawla. Then who sent the sino ang may pakialam sa akin sa bahay na iyon? Maybe someone who knows that once the truth comes out, that De Silva's reign is over. Sagot ni Alejandro habang dahan-dahang isinasara ang zipper. Fiorella, look at me. Hinarap ni Fiorella ang lalaki. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng condominium, nakita niya ang pighati at determinasyon sa mga mata ni Alejandro, ang kislap ng isang anak na itinapon, at ang galit ng isang lalaking nagnanais ng katarungan. This is not just your fight. This is ours. Ang utang na loob ko sa daddy mo ay babayaran ko ngayong gabi. Just trust me, even if it feels like the whole world is against you. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang distansya ng kanilang mga mukha ay tila lumiliit sapat na para marinig ni Fiorella ang mahinang pagtibok ng puso ni Alejandro. Sa puntong iyon, hindi siya nakakita ng isang abogado o isang kaaway, kundi isang kaluluwang kasing sugatan ng sa kanya. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga damdamin, dahan-dahang lumayo si Alejandro at inabot ang isang maliit na earpiece. Wear this. I will be your eyes and ears inside, ang sabi nito muling nagbalik ang pagiging professional. Nang makarating sila sa harap ng muling itinayong mansyon ng mga De Silva, ang paligid ay punong-puno ng mga mamahaling sasakyan. Ang mga garden lights ay tila mga bituing bumagsak sa lupa, isang marangyang pagdiriwang na itinayo sa ibabaw ng mga abo at kasinungalingan. Mula sa labas naririnig ang tawanan ng mga bisita at ang tugtog ng isang quartet mga tunog na tila nanunuya sa pighati ni Fiorella. Sa gitna ng entablado sa garden, nakita ni Fiorella si Rodrigo. Nakasuot ito ng puting tuxedo, mukhang napakakisig at punong-puno ng kagalakan habang nakayakap sa bewang ni Catalina. Si Catalina naman, suot ang isang kumikinang na gintong bestida, ay tila isang reynang nakamit na ang kanyang korona. Sa tabi nila si Doña Imelda ay abala sa pakikipag-usap sa mga pinakamayayamang negosyante sa bansa. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw ng may labis na kapalaluan. Napakaganda nila, hindi ba't yung pabulong ni Alejandro sa earpiece? Mukhang nakalimutan na nilang may isang buhay na sinunog para lang makuha ang lahat ng iyan. Huminga ng malalim si Fiorella. Inayos niya ang kanyang buhok at dahan-dahang bumaba ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa red carpet ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa semento ay tila isang babala na ang biktima ay nagbalik na para kunin ang nararapat sa kanya. Nang makarating siya sa bukanan ng garden, huminto ang musika. Ang mga bisita ay dahan-dahang lumingon ang mga bulungan
ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino siya? Ang ganda niya parang pamilyar. Ang narinig niyang sabi ng isang matandang babae. Tumingin si Rodrigo sa direksyon ng pinto. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nababasag na kristal ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanlaki ang mga mata ni Catalina. Ang kanyang mukha ay agad na nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multong naglalakad sa ilalim ng buwan. Fiorella, ang nauutal na sambit ni Rodrigo. Lumapit si Fiorella nang may matikas na tindig, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinitigan niya ng diretso si Doña Imelda na kasalukuyang nakahawak sa kanyang dibdib sa sobrang gulat. Good evening, everyone! Ang boses ni Fiorella ay malinaw at puno ng awtoridad, umalingaw-ngaw sa buong garden. I'm sorry I'm late, nakalimutan niyo yata akong padalhan ng imbitasyon sa sarili kong bahay. Ngunit sa gitna ng kanyang matapang na pagpapakita, naramdaman ni Fiorella ang isang malamig na presensya sa likuran niya. Isang kamay ang humawak sa kanyang siko, hindi kay Alejandro, kundi isang kamay na may suot na pamilyar na singsing. Hindi ka dapat nagpakita rito, Fiorella, ang pabulong na boses ni Mateo sa kanyang likuran. Dahil ang party na ito ay hindi para sa engagement. Ito ay para sa iyong huling pamamaalam. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa garden. Isang marahas na hila ang naramdaman ni Fiorella bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ay, huwag kang malikot, pinsan. Ang talim ng kutsilyong ito ay hindi kasing pait ng katotohanang walang darating para iligtas ka. Isang maling galaw mo, susunod ka na sa daddy mo. Ang pabulong na banta ni Mateo ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa leeg ni Fiorella. Sa gitna ng biglaang kadiliman, ang amoy ng alak at mamahaling pabango ni Mateo ay naging tila lason na sumasakal sa kanyang hininga. Naramdaman ni Fiorella ang tulis ng isang patalim na nakabaon sa kanyang tagiliran, isang paalala na sa larong ito ang dugo ay mas madaling dumanak kaysa sa katotohanan. Ngunit sa halip na manginig sa takot, na natiling tuwid ang likod ni Fiorella. Ang kanyang puso na dati ay tila isang basag na kristal, ngayon ay tila isang matigas na batong hiyas na hindi na kayang durugin ng anumang banta. Ang bawat tibok nito ay kalmado, isang marahas na kaibahan sa gulo at sigawan ng mga bisitang hindi makakita sa dilim. Mateo, ang pabulong na sagot ni Fiorella, ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba. Akala ko ba ay matalino ka? Ang pumatay sa gitna ng maraming saksi ay hindi isang plano. Ito ay isang pagpapakamatay. Hindi ka ba natututo kay Imelda? Shut up! You have no idea what we planned for tonight. Ang ginitkit na sagot ni Mateo. Naramdaman ni Fiorella ang marahas na hila ni Mateo patungo sa gilid ng garden, malayo sa mga tao, kung saan ang anino ng mga puno ay tila mga higanteng galamay na handang lumamon sa kanya. Tila bumalik ang kanyang gunita noong gabing nasusunog ang mansyon. Ang dilim, ang takot, at ang pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit ngayon may isang munting tinig na bumasag sa katahimikan sa loob ng kanyang earpiece. Stay still, Fiorella. Nakikita ko kayo. 3 meters to your left, the fountain. Doon mo siya dalhin. Ang malamig na tinig ni Alejandro ay tila isang anghel na nagbabantay sa gitna ng impyerno. Biglang bumukas ang mga higanting floodlights ng garden, ngunit hindi para ituloy ang party. Ang liwanag ay nakatutok sa gitna ng entablado kung saan nakatayo sina Rodrigo at Catalina. Ang mga bisita ay natahimik nang makita ang imahe sa malaking screen. Sa likuran, hindi ito ang pre-wedding video ni Rodrigo at Catalina. Ito ay isang CCTV footage mula sa isang lumang bodega. Ang video ay malinaw. Kitang-kita si Catalina na binabayaran ng gwardiya at si Rodrigo na tumatango habang hawak ang isang galon ng gasolina. Ang bawat salita nila ay narinig ng lahat dahil sa lakas ng speaker system. Siguraduhin mong hindi makakalabas si Fiorella. I want her gone, Catalina. Para sa atin na ang lahat, ang boses ni Rodrigo ay umalingaw-ngaw kasing talim ng isang hatol ng kamatayan. Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa buong garden. Ang champagne glass sa kamay ni Catalina ay dahan-dahang nadulas at bumasag sa semento. Ang bawat piraso ng kristal ay tila sumasalamin sa pagkawasak ng kanyang pangarap. Ang mukha ni Rodrigo ay agad na nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhusan ng malamig na tubig. Hindi totoo yan, fake video yan. Ang sigaw ni Catalina, ang kanyang boses, ay naging matinis at puno ng desperasyon. Lumingon siya sa mga bisita, ang kanyang mga mata ay nanunulis sa takot. Doña Imelda, tulungan niyo kami.
Ngunit si Doña Imelda ay hindi makapagsalita. Nakatayo siya sa isang sulok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa screen. Ang lahat ng kanyang hiya at dangal na pilit niyang binuo sa loob ng maraming taon ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Sa isang iglap, binitawan ni Mateo ang pagkakahawak kay Fiorella. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nalaglag sa damuhan nang makita niya ang mga pulis na nagsisimulang pumasok sa lahat ng labasan ng garden. "It's over, Mateo," ang sabi ni Fiorella habang dahan-dahang humaharap sa kanyang pinsan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at awa. "Ang utang na loob mo kay Imelda ang siyang magiging mitya ng iyong habambuhay na pagkakulong." Lumapit si Rodrigo kay Fiorella, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Fiorella, honey, let me explain. Napilitan lang ako. Si Catalina, siya ang may kasalanan ng lahat. Minahal kita, Fiorella." Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Fiorella kay Rodrigo. Isang sampal na narinig ng lahat, isang sampal na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng apoy, at lahat ng luhang inuwi niya sa kabaong ng kanyang ama. "Ang pag-ibig mo ay kasing dumi ng uling sa likod ko, Rodrigo." Ang boses ni Fiorella ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. "Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ko." Habang pinaliligiran ng mga pulis ang pamilya de Silva, isang bagong balita ang biglang lumabas sa mga cellphone ng lahat ng bisita. Ang sabay-sabay na pagtunog ng mga notifications ay lumikha ng isang nakakangilong ingay sa gitna ng gabi. Ang balita ay hindi tungkol sa sunog. Ito ay tungkol sa isang bagong may-ari ng De Silva Group of Hotels. Isang misteryosong investor na nakuha ang lahat ng shares ni Imelda dahil sa mga utang nito sa casino. Tumingin si Fiorella kay Alejandro na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Ang lalaki ay may hawak na isang itim na folder. "The takeover is complete, Fiorella," ang sabi ni Alejandro. "But there's one more thing you need to see." Inabot ni Alejandro ang folder. Nang buksan ito ni Fiorella, isang dokumento ang tumambad sa kanya na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ay isang autopsy report ng gwardiya na natagpuan sa bodega. Ngunit ang pangalan ng nag-utos ng pagpaslang ay hindi si Imelda. Nanlaki ang mga mata ni Fiorella nang mabasa ang pangalan sa dulo ng dokumento. Lumingon siya kay Alejandro, ang kanyang hininga ay naging mabilis. "Alejandro, bakit ang pangalan mo ang nandito?" Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alejandro habang ang mga sirena ng pulis ay lalong lumalakas sa labas. "Madam, ang katotohanan ay parang apoy, maaari itong magbigay ng liwanag, ngunit maaari rin itong tumupok sa huling tiwalang iniingatan mo." Nanginginig ang mga daliri ni Fiorella habang hawak ang autopsy report. Ang pangalang Alejandro de Silva Velasco ay nakasulat sa itim na tinta, malinaw at tila nanunuya sa bawat sakripisyong ginawa niya. Tumingala siya kay Alejandro, ang kanyang mga mata ay puno ng pait, pagkadismaya, at isang matinding pagtataksil na mas masakit pa kaysa sa apoy ng kanyang gabi ng kasal. "Niloko mo ako?" Ang pabulong na sabi ni Fiorella, ang kanyang boses ay tila isang marahas na hangin bago ang bagyo. "Ginamit mo ako para makuha ang kumpanya, para maghiganti sa nanay mo, at ngayon, ikaw pala ang pumatay sa gwardyang kaisa-isang saksi ko." Lumapit si Alejandro ngunit mabilis na umatras si Fiorella. Ang bawat hakbang ng lalaki sa damuhan ay tila tunog ng pagguho ng huling kuta ng pag-asa ni Fiorella. Fiorella looked at the signature date, ang mahinang utos ni Alejandro. Ang boses niya ay nanatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. "Tignan mo ang petsa kung kailan inilabas ang utos na yan." Tinitigan ni Fiorella ang papel. Ang petsa ay noong nasa loob pa siya ng kulungan ng araw kung kailan nawala ang kanyang USB. Sa ilalim ng pangalan ni Alejandro, may isang maliit na tatak ng kumpanya ni Mateo. Isang mapait na katotohanan ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang isipan. Ito ay isang forged document, Fiorella Kahan. Paliwanag ni Alejandro habang itinuturo ang mga pulis na kasalukuyang pinupusasan si Mateo sa hindi kalayuan. "Ginamit ni Mateo ang pangalan ko para ilihis ang investigasyon kung sakaling matagpuan ang bangkay. He wanted to hit two birds with one stone, get rid of the witness, and frame me so he can take everything for himself." Kasabay ng mga salitang iyon, isang marahas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng garden. Si Doña Imelda ay kasalukuyang hinihila ng mga babaeng pulis. Ang kanyang mamahaling perlas ay nagkalat sa damuhan
tila mga butil ng luha na wala namang nakikiramay. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ang hiyaw ni Imelda ang kanyang mukha ay binalot ng matinding hiya, habang ang lahat ng mga bisita ay nakatutok ang mga cellphone sa kanyang pagbagsak. Rodrigo, gawin mo ang lahat. Iligtas mo ako. Ngunit si Rodrigo ay wala sa kondisyong tumulong. Nakaupo siya sa sahig, ang kanyang tuxedo ay puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay tulala habang pinapanood ang pag-aresto kay Catalina. Ang babaeng sinasabi niyang fragile at kailangang protektahan ay kasalukuyang nagmumura at nananakit ng mga pulis ang tunay na anyo ng isang ahas na nahuli sa bitag. Lumapit si Fiorella sa kanyang biyenan. Huminto siya ilang pulgada mula sa mukha ni Imelda. Ang lamig ng gabi ay humahalo sa init ng kanyang determinasyon. Ang kapangyarihan mo ay itinayo sa abo ng aking pamilya, Doña Imelda. Ang boses ni Fiorella ay malinaw umalingaw-ngaw sa buong garden na dati ay naging saksi sa kanyang pagdurusa. Ngayon ang abong yan ang susakal sa iyo sa loob ng selda. Wala ka ng pera, wala ka ng pangalan at higit sa lahat, wala ka ng anak na titingala sa iyo. Tumingin si Imelda kay Alejandro nang may halong puot at pagsisisi, ngunit tinalikuran siya ng kanyang anak sa labas. Iyon ang huling saksak sa puso ng matanda, ang itakwil ng kaisa-isang taong nagmula sa kanyang sariling laman. Nang mailayo na ang mga traidor at ang tunog ng mga sirena, ay dahan-dahang naglalaho sa kalayuan, naiwan sina Fiorella at Alejandro sa gitna ng garden. Ang quartet ay matagal nang tumigil, at ang tanging naririnig ay ang mahinang paghampas ng tubig sa fountain at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Dahan-dahang lumingon si Fiorella kay Alejandro. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay, isang tahimik na alok ng kapayapaan at marahil ng isang bagong simula. Tapos na ang apoy, Fiorella, ang pabulong na sabi ni Alejandro. Ang mansyong ito ang kumpanya at ang dangal ng daddy mo. Lahat yan ay muling nasa kamay mo. Tumingin si Fiorella sa kanyang sariling mga palad. Wala na ang uling, wala na ang dugo. Ngunit naramdaman niya ang hapdi ng pilat sa kanyang likuran, isang paalala na ang sugat ay maghihilom, ngunit ang marka ay mananatili bilang huwarang ng kanyang katatagan. Salamat, Alejandro, ang sagot ni Fiorella. Hindi niya kinuha ang kamay ng lalaki, sa halip ay tumingin siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa gitna ng kadiliman. Pero kailangan ko munang hanapin ang sarili ko, ang Fiorella na hindi na kailangang magtago sa likod ng maskara. Isang malungkot ngunit punong-puno ng pag-unawa, nangiti ang isinagot ni Alejandro. Maghihintay ako, hanggat ang mga abo ay maging ganap na rosas muli. Habang naglalakad si Fiorella palayo sa mansyon, dumaan siya sa harap ni Tia Chona, na kasalukuyang nakatulala at hindi na makapagsalita sa harap ng kanyang livestream. Tumingin si Fiorella sa camera ng cellphone nito. To everyone watching, ang katotohanan ay hindi kailanman nasusunog. Maaari itong mabaon sa abo, ngunit laging may isang umaga na magbubunyag sa lahat. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na palayain ang iyong sarili mula sa kulungan ng kahapon. Isang taon na ang lumipas mula nang ang mansyon ng mga De Silva ay niyanig ng katotohanan. Ngayong umaga ang sikat ng araw ay banayad na humahaplos sa mga talulot ng mga puting rosas sa hardin ng pamilya Velasco, ang bagong pangalan ng kumpanyang muling itinayo ni Fiorella mula sa mga abo. Wala na ang amoy ng usok at laso ng pagtataksil. Ang tanging nalalanghap ni Fiorella ay ang bango ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Nakatayo si Fiorella sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Don Teodoro. Ang marmol ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, at ang bawat letrang nakaukit doon ay tila nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Inilapag niya ang isang bouquet ng bulaklak at dahan-dahang hinaplos ang malamig na bato. Daddy, malaya na tayo. Ang pabulong niyang sabi, ang tinig ay puno ng isang malalim na katahimikan. Hindi na tayo kailangang matakot sa anino ng ibang tao. Ang dangal na kinuha nila sa inyo ay muling nagliliwanag. Sa loob ng nakalipas na taon, naging laman ng mga balita ang pagbagsak ng pamilya De Silva. Si Doña Imelda ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng selda, kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga alaala ng kanyang mga kasalanan at ang hiya na dati ay pilit niyang itinatago. Si Rodrigo naman, matapos mawalan ng lahat ng kayamanan at pangalan, ay nababalitang nakatira na sa isang maliit na paupahan na bubuhay sa pagsisisi. Sa bawat gabing iniwan niya ang kanyang asawa sa gitna ng apoy.
Si Catalina at Mateo ay nagpapatuloy sa kanilang mahabang sentensya, ang kanilang pagkakaibigan na nauwi sa pagsisisihan at sumbatan sa loob ng rehas. Para kay Fiorella, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita silang nagdurusa. Ang tunay na tagumpay ay ang sandaling tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin at hindi na siya napapapikit sa takot. Ang pilat sa kanyang likuran ay nanatili, ngunit hindi na ito simbolo ng kahihiyan. Ito ay isang huwarang ng kanyang katatagan, isang mapa na nagtuturo kung gaano kalayo na ang narating ng isang babaeng minsan ng itinuring na abo. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng mabagal na hakbang sa damuhan. Hindi na siya kinabahan. Alam niya ang ritmo ng mga hakbang na yon, mga hakbang na laging naroon, para alalayan siya sa tuwing siya ay nadarapa. Handa ka na ba? Ang tanong ni Alejandro. Nakatayo ito ilang hakbang mula sa kanya, suot ang isang simpleng puting polo at isang ngiting puno ng pag-asa. Lumapit si Fiorella sa kanya. Sa loob ng isang taon, hindi nagmadali si Alejandro. Hinintay nito ang kanyang paghilom, ibinigay nito ang espasyo para mahanap niya muli ang kanyang boses. At sa bawat araw na lumilipas ang kanilang ugnayan, ay unti-unting naging isang matibay na pundasyon ng tiwala at pag-unawa. Dahan-dahang inabot ni Alejandro ang kamay ni Fiorella. Sa pagkakataong ito, hindi ito tinalikuran ng babae. Hinawakan niya ang kamay ni Alejandro ng mahigpit, nararamdaman ang init na nagbibigay ng katiyakan sa kanyang hinaharap. Salamat sa paghihintay, Alejandro. Ang sabi ni Fiorella, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. Maghihintay ako kahit gaano katagal, Fiorella, dahil ang makita kang nakangiti ng ganito ay sapat na kabayaran para sa lahat ng hirap, ang sagot ni Alejandro. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan ang noo ni Fiorella, isang halik na walang halong pagnanasa, kundi puno ng pagrespeto at pangako ng proteksyon. Habang naglalakad sila palayo sa sementeryo, tumanaw si Fiorella sa malayo. Nakita niya ang gusali ng kanilang kumpanya na matayog na nakatayo, isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Napagtanto niya na ang buhay ay parang isang gabi ng kasal na nasunog. Maaaring mawala ang lahat sa isang iglap, ngunit hanggat may natitirang baga sa iyong puso, maaari kang muling bumuo ng isang bukas na mas maliwanag kaysa sa kahapon. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa iyo. Ang pagpapatawad ay para sa iyong sarili, ang pagpapatawad sa pagkakamali ng pagtitiwala, at ang pagyakap sa bagong ikaw na mas matalino at mas matapang. Tayo na, ang tanong ni Alejandro. Tayo na, yung sagot ni Fiorella ng may ngiti. May bago pa tayong kwentong isusulat. At sa pagkakataong ito, tayo ang hahawak ng panulat. Sa huling sulyap ni Fiorella sa langit, naramdaman niya ang isang banayad na ihip ng hangin na tila isang haplos ng kanyang ama. Wala nang pait, wala nang galit, tanging ang pag-asa ng isang bagong liwayway na hinding-hindi na muling matutupok ng anumang apoy. Sa bawat hakbang ni Fiorella palayo sa mansyong naging saksi ng kanyang pighati, nahanap niya ang liwanag na kailanman ay hindi na matutupok ng kahit anong apoy. Ang kanyang paglalakad patungo sa bagong liwayway ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagbuo muli sa sarili ng mas matatag at mas maningning. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa amin sa mahabang landas na ito ng paghilom at pagbangon. Aaminin ko sa inyo, habang binubuo ko ang bawat salita ng kwentong ito, tila naninikip pa rin ang aking dibdib sa tuwing naaalala ko ang tagpo sa gitna ng apoy, ang malamig na pagtalikod ni Rodrigo kay Fiorella para sa ibang babae. Ang sakit ng pagtataksil na iyon ay hindi lamang basta bahagi ng isang nobela. Ito ay hango sa mga totoong hikbi at karanasan ng mga kababaihang patuloy na nakikipaglaban sa mga anino ng kanilang nakaraan. Ang kwentong ito ay inialay namin para sa bawat isa sa inyo bilang patunay na ang ating mga pilat ay hindi marka ng kahihiyan, kundi isang natatanging alahas ng ating katatagan, na tanging ang mga dumaan sa apoy lamang ang may karapatang magsuot. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Fiorella, pipiliin niyo rin bang talikuran ang lahat para sa sariling kapayapaan? O naniniwala kayong may puwang pa ang pagpapatawad sa mga taong labis na nakasakit sa inyo? Napaka-importante para sa akin na marinig ang inyong mga saloobin. At habang nagmumuni-muni kayo, maaari ko bang malaman kung nasaan kayo ngayon at anong ginagawa nyo habang nakikinig sa aming audio?
Baka kayo ay nagluluto ng masarap na hapunan para sa pamilya, naglalaba, o baka nagpapahinga, matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi nyo naman ang inyong mga kwento sa comment section. Dito sa ating munting komunidad, laging may pusong handang makinig at umunawa sa inyo. Huwag din nating kalimutang i-like at i-share ang video na ito para magsilbing inspirasyon sa iba pang mga kababaihang nangangailangan ng lakas ng loob. Naway manatiling matatag at puno ng pag-asa ang inyong mga puso sa bawat hamon ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at paghilom. Manatiling aningning sa inyong sariling paraan. Pamagat ng kwento mula sa Abo ang Pagbangon ni Fiorella Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagpaparating ng positibong mensahe.